Sa pinakabagong episode ng Alternative Route ay re-resmack tayo ng Baguio. Nasa Baguio na pala tayo. Para maiba ay dito naman tayo dadaan sa sinasabing pinaka-safe na ruta pa Baguio, ang Marcos Highway. Ang lamig. Palamig ng palamig. Dito ay pinuntahan natin ang tourist spot na Malagim of Thrones ang datingan at umakyat sa isang pasyalan sa ibabaw ng tunnel na nagduduktong sa bayan ng Tuba at Baguio. Muli ay samahan niyo ako sa isa na namang Baguio adventure. Dito lang sa Alternative Route. So mission success pa rin. Alright, good morning guys. So andito tayo ngayon sa may Shell Macapagal at ngayong araw nga ay babalik na naman tayo sa Baguio. Okay, kilometer 0. Okay, 2:46. Nandito na tayo sa monumento. Pasok na tayo dito sa MacArthur. Okay, 3:25 ng umaga. Nandito na tayo sa Malolos, Bulacan. Ayun. Sa wakas, Pampanga na kami. 3:42 ng umaga. Harap muna tayo ng pag-stop over natin. Kape-kape muna. Napakalamig. Yan, tara. Okay, 5 o'clock na ng umaga. Alis na kami dito sa McDonald's Apalit. So, meron tayong 158 kilometers para dun sa next stopover. Dun sa may Rosario, La Union. Grabe, sobrang lamig. Woo! Yun, Angeles City na. Ito maganda na yung daan dito eh, puro ilaw. Ngayon na naman yung mga pailaw nila dito. Alam mo, laging Pasko eh. Ayun na, let's go, let's go, let's go! 6:05, Bamban Bridge. Woo! Sa wakas, Tarlac na. Nung nakaraan medyo umiinit-init na eh. Ngayon parang bumalik na naman yung lamig. Woo! Okay, 6:15 na ng umaga. Grabe, napakalamig nga. Nandito pa lang kami sa Capas, Tarlac. At eto, sumikat na nga yung araw. Hindi ko alam kung ilang kilometro pa yung tatakbuhin natin para makarating tayo sa Baguio. Pero yun nga, mag-stop over muna tayo dun sa may Rosario, La Union, dun sa may Shell, yung usual na pinag-stop over natin. Ang dami ng sasakyan ng ganitong oras. Sabay-sabay na. Kaya medyo mabagal lang din yung takbo natin eh. Pero kanina doon nakita ko sa signage 140 kilometers pa Baguio. Basta tuloy-tuloy lang sana yung biyahe. Mga ganitong takbuhan lang makakarating tayo na maaga eh. Pero kung medyo may mga traffic tayo ma-encounter papunta, eh yun lang, medyo magtatagal tayo. Ang sarap mag-ride! Let's go! Mabuhay! Lungsod ng Tarlac City. So oras natin ngayon 6:50 ng umaga at Tarlac City pa rin yata to. Tapos ngayon 4 bars na lang ang natitira sa gasolina ko. Hindi ko alam kung aabot to dun sa may Rosario, La Union, pero mukha na mga aabot. So dun na lang tayo magpapagasolina. Eto, maluwag na. Tara, rat na. Let's go. Woo! Okay, Baguio 109 kilometers. Nandito na pala tayo sa Herona, Tarlac. 7:05 ng umaga guys. Dire-diretso pa rin itong MacArthur. Syempre, maganda naman yung biyahe natin. Smooth naman, ang ganda naman yung daan, lalo na sa part na to. Medyo may mga antala nga lang dahil sa traffic, saka sa mga sa mga buwelta, sa mga tricycle na nasa gitna. Hindi mo alam kung saan pupunta. Pero okay naman so far. Ganun pa rin, 4 bars pa rin yung gasolina natin. Ayan, ito na. Ito na yung arko ng Paniki, Tarlac. Oras natin, 7:45 ng umaga. 100 plus kilometers pa para makarating tayo sa Baguio guys. At estimated na oras is mga 2.5 hours ayon kay Google. Pero siguro mas medyo magtatagal pa tayo kasi may stopover pa.
Alam niyo na, mga nagbe-video pa tayo. Pero okay lang, maaga pa rin naman yung kahit abutin tayo ng 3 or 4 hours para makarating doon. Yung pupuntahan namin doon sa Baguio, hindi pa namin sigurado kung saan talaga kasi hindi pa kami nagde-decide. Meron kami mga pinag-usapan na kung saan kami pupunta pero parang medyo alanganin. San Manuel, ang ganda talaga dito. Kita-kita ko na yung mga kabundukan doon sa dulo. Barge! Ayun o. Ito yung isa sa paborito kong lugar kapag papunta ako norte. Ang ganda kasi nung yung kaliwat kanan puro palayan. Tapos may mga ganyan puno, tapos nakikita mo na yung mga kabundukan. Yung bundok na yan, 'di ba? Ano na yan sa Cordillera na yan Yan na yung sa Baguio So kapag nandito ka na, hindi ka pa malapit. Ayan, 8:15 na ng umaga, nandito na tayo, papasok. Rosales, Pangasinan. Yes. Konti na lang. Oras natin ngayon is 8:51 ng umaga. So mula dito mga nasa 30 kilometers na lang para marating natin yung Rosario, La Union. Tama ba? Rosario. Nalilito kasi ako minsan sa Rosario, sa Rosales. Okay, Rosales, Pangasinan kasi pala yun. Okay, Rosario, La Union. Ayun, na-disconnect pala yung mic ko. Hindi ko napansin kung saan huminto. Hindi ko alam kung narinig yung mga pinagsasabi ko kanina. Pero ngayon, tayo, 18 kilometers away sa Shell, Rosario, La Union. Konti na lang, mga around 20 minutes na lang mararating na natin para makapag-stop over na tayo. Sa wakas, papasok na tayo ng La Union. 9:51 ng umaga at papasok na tayo dito sa Rosario, La Union. So, wala na yata 1 kilometro para marating natin yung gasolinahan. So stop over muna tayo doon. Tulad ng dati, pag biyahe natin norte, lagi tayo dyan nag-i-stop over. Pahinga muna tayo, CR break, tubig, kape, pagasolina na rin tayo. Ayan, pagas muna tayo. Saktong sakto pagdating namin dito sa Shell, 1 bar na lang yung natitira sa gasolina ko. So magpapa-full tank na tayo dito bago tayo umakyat sa Baguio. Okay, ride out na kami dito sa Shell Rosario. Oras natin ngayon 11:26 ng tanghali. Woo! Okay, diretso na tayo sa Baguio, guys. So yun, nagpa-full tank ako doon sa gasolinahan. Grabe 77.70 yung rate ng gasolina nila, yung premium. Inabot ng 580 pesos isang full tank ko. Grabe. Yung mga nakaraan nasa halos 400 pesos lang, yung mga 360 ganun, 370. Pero yun, inabot ng 500. Grabe, di ba? Well, alam naman natin yung mga nangyayari ngayon, lalo na sa ibang bansa, yung kaguluhan. Hindi natin siguro mapipigilan yan. Pero hindi rin tayo papapigil sa pamamasyal natin. So, ayun, kung nakita nyo yung dinaanan natin, guys, hindi tayo magka-Cannon Road ngayon. Bali, ngayon, magma-Marcos Highway tayo para medyo maiba lang naman. Nag-set na rin ako ng mapa kasi kung galing ka dyan sa may Shell, Rosario, at pupunta kang Baguio via Cannon Road, mga nasa around 36 or 37 kilometers lang nandun ka na sa Baguio. Pero dito sa Marcos Highway, aabutin ng 50, halos 50 kilometers, so mas malayo. Pero yun nga, tulad ng sabi ko, para medyo maiba lang yung ruta natin, ay dito na tayo dadaan. Ito yata yung second time na dadaan tayo dito sa may Marcos Highway. Yung first time natin ginawa yun, sobrang tagal na. SkyDrive pa yung gamit natin. Sa pagkakaalala ko, maganda naman yung daan dito.
Tulad nga ng sabi ko, mas safe dumaan dito kumpara sa Cannon Road kasi alam niyo naman, di ba, doon sa Cannon Road napapadalas yung mga landslides ganun, especially kapag hindi maganda yung panahon or may bagyo. Dito medyo safe na safe. Ayoko naman sabi na siguradong safe talaga dito, pero ayun. Pero kahit saan pa tayo dumaan, guys, syempre kailangan natin maging maingat at maging alerto. Medyo marami ding dumadaan dito parang Cannon Road. Pero ito talaga yung parang pinaka naging main road ng mga papuntang Baguio. Itong Marcos Highway. Oh, umovertake pa yung truck, oh. Sundan natin. Naiwan na yata sila Burge kasi hindi sila naka-overtake doon sa isang truck. Ako kasi sinundan ko to pagka-overtake nito doon sa isa yung isa kasi pabagal. Kanan pala tayo. Sabi ni Google Maps, kanan. Ayun, may lilikuan din pala doon. Kala ko dire-diretso lang. Ayun, 34 kilometers na lang, nasa Baguio na tayo. Siguro mga less than an hour na lang. Maalala ko lang din nung mga nakaraang video na in-upload ko, may mga nag-comment. May mga ilang nag-comment sa atin doon sa YouTube na tinatanong kung ano bang panggilid ang gamit ko. Stock lang tayo, guys. Hindi naman tayo nag-upgrade ng mga panggilid Kung ano yung nandyan na original, yung pa rin yung ginagamit ko ngayon. Pero syempre, ilang taon na rin tong motor na to. Halos magtatatlong taon na. So, napalitan ko na yung belt, pero yung original pa rin ang pinapalit ko. Pati yung bola, di ba? Syempre, yan na mga palitin niya mga yan Overtime, nauupod, nasisira, so kailangan palitan. Pero hindi ako nagpapalit ng mga aftermarket. Yan yung mga iniiwasan ko. Hindi naman sa sinasabi ko na pangit yung gano'n. Yung sa sariling opinion ko lang naman yun. Yun lang yung preference ko. Pataas na ng pataas. Pataas ng pataas. Ito na yung Rotary, oh. Yeah! Rotary International. Palamig na naman ang palamig, guys. Kanina medyo ramdam ko na yung yung init Pero ngayon, eto, nasa malamig na lugar na naman tayo. Grabe, ang presko na dito. So ayun nga, ang pupuntahan nga namin sa Baguio ay yung Dragon Treasure Castle. Yun yung sinuggest ko na puntahan. Gusto ko lang din masilip actually. I'm sure maraming tao dun ngayon, kahit naman weekdays. Parang ang daming pumupunta dun ngayon. Wala kasi akong maisip na talaga yung pupuntahan sa Baguio na yung tipong tambay ka lang, yung tipong sightseeing ka lang. Merong mangilang-ilang spot, pero yung iba kasi napuntahan ko na. So punta tayo dun sa Dragon Treasure Castle para ma-share lang din natin sa iba, especially dun sa mga nagbabalak na pumunta, mag-ride at pumunta dun. Nung una, parang sinuggest ko dun sana kami pupunta sa Mount Camisong, yun dun sa may Itogon, Benguet. Kaso lang nung nanood ako ng video, parang nakita ko medyo mahal. Hindi pala medyo, parang ang mahal yung entrance pa lang, parang 500 pesos na. Okay sana kasi yun yung may glass walk, diba, dito sa Benguet. Gusto ko sanang makita, syempre, para ma-share. Ang kaso nga lang, parang sabi ko hindi naman masyadong practical yun. 500 na entrance. Hindi ko lang alam kung ano talaga yung meron dun sa loob, bukod dun sa glass walkway na yun. Alam ko meron silang resto, tapos parang garden, parang ganun.
Basta, ayun, kaya sabi ko sa iba na lang pumunta kasi nga medyo mahal. Dun sa 500 pesos na entrance na yun, hindi pa kasama yung parking fee. Parang sa pagkakaalala ko, ang sabi is 50 pesos para sa motor. So 550 nga agad. Kung napagdesisyonan nyo na dun na lang kumain, syempre expect natin na medyo pricey yung mga pagkain natin. Pero depende sa tao Malay mo, may mga mayayaman, syempre yung mga ganong presyo is baliwala lang. Pero sa katulad ko is malaki na yun. Parang nasilip ko is mga 280, 300, parang ganun. Hindi ako sigurado, hindi ako 100% sure. Ayun, so nandito kami sa boundary ng Tuba at ng Baguio. Etong tunnel na to, ayan yung pinakalagusan papunta sa Baguio. So nag-stop over muna kami dito sa pinaka-boundary. Dito kami sa kainan sa 25-26 tunnel. So eto, ayan, Lava Store. Sa taas may restaurant, 25-26 tunnel view deck. Pwede kayong kumain dito, guys. Tapos sa taas may magandang view. So kung mag-stop over kayo, pwede dito. Ayan si ate. Hi te, anong pangalan mo te? Ate Ana. Ate Ana, si Ate Ana. Saka si Kuya. Anong pangalan ni Kuya? Vince. Si Kuya Vince. Kuya Vince. Ito si Kuya Vince. Dito sa Lava Store. Kuya Vince, shout out. Thank you. Saka si Ate Ana. Ayun, so tutuloy na kami doon para makarating na kami sa Baguio. So ayan, papasok na tayo ngayon sa tunnel. Pero wait muna tayo. May mga dumadaan pang mga bus, truck. Ito kasi yung pinaka main road talaga. Yan. Dami niyan, kaya medyo ingat lang pag nag-stop over kayo dito. So ito, sa pinaka-ibabaw niyan ng tunnel na yan, pwede kang pumunta dyan So check natin kung paano tayo makakapunta doon. Yan, let's go. And first time kong makadaan dito sa tunnel na to kasi nung unang beses na nagbagyo kami, nagmotor via Marcos Highway ay wala pa to. Hindi ko alam kung kailan tinayo to, pero ngayon ko lang nadaanan to. Okay, para makapunta ka daw dun sa pinakaibabaw nito ng tunnel, meron daw lilikuan dito siguro. Ay, ito, kakanan tayo dito. Yan. Ang sabi lang ni Kuya doon, ni Kuya Vince, doon sa store, na parang may bayad daw dito. Tanong natin. Siguro doon sa pinakaibabaw yung maniningil. Magkano kaya? Okay guys, so nandito na tayo ngayon sa ibabaw ng Kissing Clouds. Ito yung isang parang view deck na makikita mo dito along Marcos Highway. Kung napapansin nyo sa mga ibang videos sa YouTube, sa Facebook, na merong isang spot kung saan kitang-kita yung Baguio tapos nasa ibabaw ka ng tunnel ng Marcos Highway. Ito yon. So mula dito matatanaw natin yung napakagandang view ng Baguio. Dito 50 pesos ang entrance. Pwede kang mag-picture-picture, pwede kang mag-sightseeing. Meron din silang trail dito. Hindi ko lang alam kung saan papunta yung trail. Thank you, sir. Ayun, alas na kami dito. Ito yung coffee shop nila, sir. Pag pumasyal kayo dito, daanan nyo to, magmerienda kayo. Ano pangalan mo, sir? James. James. Yun, Sir James. Thank you, Sir James. Dito sa Kissing Clouds, Kissing Agricultural Clouds. Farm. Yes. Along Marcos Highway, going to Baguio. Yun. Madaling hanapin to guys kasi along Marcos Highway lang. Sa ibabaw lang ng tunnel. Yun yung pinaka-landmark. Ayos. Next time ulit, papasyal ulit tayo dito. Thank you, Sir James. Thank you, ingat kayo. Thank you. Ayun, so guys, ito yung entrance or main gate nitong Kissing Clouds Agricultural Farm. So, sorry. Nabubulol-bulol pa, may candy ako. Ayan.
Ito yung makikita nyo. So, kung walang tao dito sa entrance, pwede kayong dumiretso dun sa taas. Makikita nyo dun si Sir James. Follow nyo na rin yung page nila para sa detalye or kung may mga questions kayo. Laki ng langgam mo. So, ride out na kami dito. Oras natin ngayon is 2:30 ng hapon. Tapos, yun nga, tulad nung sabi ko, doon tayo pupunta sa Dragon Treasure Castle. Mula dito is, ang nakalagay dito, 10 kilometers. So less than 30 minutes na lang. Alright, let's go. Ang lamig. Palamig ng palamig. Hapon na kasi. Maya-maya niyan, lulubog na yung araw. Hindi ko alam kung aabutan kami ng sunset dito. Pero sana kahit hindi na, para makauwi rin kami ng medyo maaga-aga, pero technically hindi maaga-aga dahil madaling araw na sigurado. Ano yung tinuturo ni Borge? May tinuturo si Borge sa taas. May pagkabaliw kasi to yung kasama ko si Borge. So yun, insane siya. Insane. Ang medyo kinaiilang ko lang dito mismo sa city ng Baguio, ay yung mga daan na ano, alam niyo yun, yung bawal. Hindi ko alam kung yung dadaanan ko ba, pwede ba yun, pwede bang pumasok doon. Ang alam ko kasi, bawal ang motor sa Session Road. Hindi ko alam kung meron pang ibang daan na bawal ang motor or yung mga one way, ganyan. Mahirap kasi pag dito ka nahuli, kaya pag dito medyo nagbabagal ako kasi nangangapa ako kung papasok ba ako o hindi. Okay, so dito tayo liliko ayon kay Google Maps. So ito yung pinaka landmark niya, no, itong building na to, parang ano ba yan, hotel, accommodation, transient, kahit ano. Yan, dito tayo, Wakatsuelo Road. Parang feeling ko ito yung nadaanan namin nung nagsagada kami. Hindi ko lang alam, parang familiar eh. Ayun o, Dragon Treasure. Let's go, meron naman palang ano, signage. So hindi ka naman maliligaw pala. Ayan, dito yung registration, guys. Ito yung pinaka landmark niya. Saka meron nakalagay naman sa kami nagga-guide. Yan. Sir, registration po. Okay. Okay. Thank you. Okay, so didiretso daw muna dito. Siguro may daan dito papunta dun sa registration. Kala ko dun mismo sa harap. Ah, ito si kuya. Dito daw. And ito pala yung parking ng mga motor. So yung harap, hindi ka pala pwede doon. So dito ka muna magpa-park. Tapos dito ka aakyat. May hagdan dito yung nakalagay shuttle line. So akit muna tayo doon para makapagpa-register tayo. Diba na kaya? Ayun, akit muna tayo dito. May konting akyatin lang. Tapos hindi pala pwedeng dalhin yung motor doon. So ang mangyayari, iwan namin yung motor dito. Tapos sasakay kami ng shuttle. Kala ko kasi pwedeng dalhin yung motor doon. Yun lang. Kaya eto, bitbit namin yung mga helmet namin. Siyempre hindi naman namin iwan dun sa motor yung helmet. Ayun, so ito yung registration area nila. Regular ticket is 165, 132 para sa mga seniors at PWD. Ayun. Meron palang bayad yung parking. So simula dito, pagkatapos mo mag-register, tulad ng sinabi ko, magsha-shuttle pa tayo papunta dun sa taas. Yung total na binayaran namin is 195 yung entrance plus 30 pesos na parking fee para sa motor.
So 195. Tapos dito, yung dinaanan natin kanina nung pumasok tayo. Ayan, yung shuttle line, dyan tayo maghihintay. Maghihintay tayo ng shuttle para dalhin tayo sa taas. So habang naghihintay, pwede ka mag-merienda dito. Nakakainis, diba? Eto na naman tayo. Sobrang zoom naman sa mukha mo. Talagang bad trip. Narating na nga namin ang Dragon Treasure Castle. Isa nga to sa mga tourist destination ngayon dito sa Baguio. Kung fan ka ng Game of Thrones ay siguradong magugustuhan mo dito. Naglibot lang kami at syempre, picture-picture na rin. Unfortunately, wala tayong drone shots dito dahil pinagbawalan tayo. Andito na kami sa pinakamataas na part. Picture naman ng picture itong mga ti. Hindi ako makadaan eh. Bablog ako eh. Vlogger ako eh. Hindi makadaan. Picture ng picture kasi ti. Tinataas pa yung pa eh. Ito guys oh. Hindi ko alam kung ba't nandito si Digong. Mr. President. Anyari, Daenerys. Nandito na uli kami sa parking. At unfortunately, hindi tayo nakapagpalipad ng drone dun sa mismong castle. At ayon dun sa mga staff ay hindi daw pwede na magpalipad ng drone. Parang sabi, ngayon daw, hindi na daw muna pwede. Tapos dito sa may sa may registration spot, tinanong ko rin yung isang staff. Yun nga, sabi nga, last year daw pwede. Pero ngayon daw pinagbawal na daw muna. Eh, hindi natin alam kung anong dahilan pero yun. So sa kasamaang palad, wala tayong aerial shot. Pero nakuha naman natin yung iba dun sa loob. Yun ang may importante. So mission success pa rin. Okay, ride out na kami dito sa Dragon Castle. Whew. Medyo nakakapagod din. Yan, dito na tayo, exit na tayo. Pabalik lang tayo dun sa dinaanan natin kanina. Tapos diretso na kami ng Cannon Road. Doon na kami dadaan pa uwi. Pababa ng La Union. Okay guys, so dito na tayo ngayon sa Lion's Head. Dito sa Cannon Road. Bali, alas 6 na. Gabi na at malamang sa malamang kinabukasan na tayo makakauwi. Dahil ilang oras din ang biyahe mula dito hanggang Cavite. Alright, so guys, eto tuloy-tuloy na to papuntang La Union. Dire-diretso na rin kami pa uwi hanggang Cavite. So malamang sa malamang ay kinabukasan na kami makakauwi dahil ilang oras din ang biyahe mula dito. Pero syempre nag-enjoy naman tayo sa mahabang biyahe, lalo na dito sa Baguio kahit medyo parang bitin yung nangyari dahil hindi tayo nakapagpalipad ng drone dun sa Dragon Treasure Castle. Pero okay lang, at least nakarating pa rin tayo na maayos. May mga napuntahan tayo, meron tayo mga nakilalang bagong tao. So okay na okay pa rin. At tulad nga ng sabi ko kanina, mission success pa rin. So dito ko na lang tatapusin tong video na to at magkita-kita na lang ulit tayo sa daan. Be safe! Woo!